Excited yun? So, today ay tatry kong gumawa ng pistachio crunch cake. Pero naalala ko, hindi ko pa pala na-share sa inyo to kung paano ako gumawa ngayon ng chocolate cake. Kita nyo naman yan, moist na moist kahit bagong-bagong bake pa lang. Kaahon ko pa lang nito, pero tingnan nyo naman, siguradong moist, malambot, and maganda yung crumbs niya. Hindi siya ganun ka-heavy, hindi rin ganun ka-light. For me nga, saktong-sakto lang yung texture nito, kaya papakita ko sa inyo. Dito nga, nagbo-boil muna ako ng water para ma-bloom natin yung ating cocoa powder. Mas maganda yun, mas siguradong mas magiging moist yung ating chocolate cake kapag ka na-bloom nyo or kahit anong pastries pa yan na ginagamitan ng cocoa powder. Mas maganda kung i-bloom nyo muna yung cocoa powder nyo sa boiling hot water. Pag ginawa nyo to, hindi nyo na kailangang mag-rest ng cake butter bago nyo siya i-bake kasi siguradong absorb na kagad yung moisture ng mga dry ingredients natin. So, dyan yung boiling hot water natin, nagtimbang ako ng 375 ml o 375 grams. Naglagay ako dyan ng 135 grams ng cocoa powder. Yung recipe natin na to ay for 2 batch. Dalawang 10 by 14 kasi mababa lang naman yung kailangan ko para dun sa crunch cake. Then, naglagay ako dyan ng 600 grams ng light brown sugar, 5 grams ng salt, then hinalo ko yan. Then, ito pa yung isa kong ginagawa. So, di ba lagi nyo akong nakikitang gumagawa ng homemade yogurt? Matagal ko na itong na-share, mga 6 years ago pa. So, instead na gagawa ako ng buttermilk substitute, ito na yung ginagawa ko. Mas maganda yung effect niya, mas malambot, mas masarap yung lasa, may tang kasi siya compared dun sa buttermilk. Madaling-madali lang tong gawin as in. Ito rin yung ginagamit ko pang marinade ng chicken namin para doon sa chicken burger. Ito rin yung ginagawa ko para sa mga flatbreads namin. So, maganda talaga yung meron kayong ganito. I-share ko to ulit soon. So, naglagay din ako dyan ng 375 grams ng yogurt. Then, hinalo ko. After nun, yung ating oil, ang gagamitin ko dito is yung chiffon aid, 200 grams. Mas maganda kasi to since nasa chiller yung mga cake ko, siguradong hindi to matadry. Kahit naka-open pa siya, mas matagal yung shelf life niya and hindi talaga siya masyadong matadry agad-agad. Then, naglagay ako ng 2 pirasong large na itlog. Hinalo ko yan and then set aside. Para sa dry ingredients natin, magtitimbang ako dito ng 450 grams ng all-purpose flour, 12 grams ng baking powder, 12 grams ng baking soda. Then, para hindi na tayo magsasala o maiwasan natin yung pagbuo-buo ng ating flour, mas maganda kung unti-unti nating ihahalo yung wet ingredients natin doon sa ating flour, sa dry ingredients natin. Then, continuous yung halo pero hinay-hinay lang din para maiwasan natin yung overmixing. Ako, hinahalo ko lang siya ng dahan-dahan. Tapos kapag malapit na siyang mahalo completely, tsaka ako magpapalit ng spatula din, fold na lang. Para hindi tayo magkaroon ng matigas na cake or magkaroon ng taniling yung ating cake. Pangit yun pagka sa mga chocolate moist cake. Baka rin magtaka kayo kung bakit since sabi ko maganda yung gamitin yung yogurt as wet ingredients para dito sa ating cake. Bakit hindi ko na lang gawin lahat na yogurt? Ganito kasi yan, pagka purong yogurt yung ginamit natin, sobrang airy na, sobrang nipis na nung crumbs nung cake, and sobrang lambot na niya. So, kailangan nating i-balanse, kailangan natin ng water, since pagka water yung ginamit natin sa cake, mas heavy yung kakalabasan. So, para balance lang. So, yun nga, nilagay ko na to sa ating 10 by 14, dalawa. Binake ko to sa preheated oven na may 140 degrees Celsius para mababa lang, flat lang siya for 22 to 25 minutes. Bagong bake lang to, nilagay ko sa labas para mas makita nyo. Madilim kasi dito sa loob namin. So, yan, makikita nyo sobrang kintab na kagad. Ibig sabihin, moist na kagad kahit hindi pa natin nare-rest or napapalamig. And malambot talaga to. Kaya ang ginagawa ko, nire-rest ko muna talaga to or pinapalamig ko muna sa chiller bago ko siya gamitin para hindi naman siya sobrang lambot i-handle. So, ayun lang. Sana nagustuhan niyo ating video for today. Try nyo to. I-share ko later yung ating yogurt para sa mga nagtatanong kasi may mga nag-PPN din sa akin. Yun lang. Thank you. Bye-bye.